Ikalawang mga Kronika, Kabanata 7. Nang makatapos nga ng pananalangin si Salomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain, at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. At ang mga saserdote ay hindi nakakapasok sa bahay ng Panginoon, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsitingin, nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa pabimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang magkagayoy, ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng hain sa harap ng Panginoon, at ang Haring Salomon ay naghandog ng hain sa 22,000 baka, at 120,000 tupa. Gayon ang hari at ang buong bayan ay nagtalaga sa bahay ng Diyos. At ang mga saserdote ay nagsitayo ayon sa kanilang mga katungkulan. Gayon din ang mga Levita na may mga panugtog ng tugtugin ng Panginoon na ginawa ni David na hari na ipinagpasalamat sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang si David ay dumalangin sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa, at ang mga saserdote ay nangapatunog ng mga pakakak sa harap nila, at ang buong Israel ay tumayo. Bukod dito'y itinalaga ni Salomon ang gitna ng looban na nasa harap ng bahay ng Panginoon, sapagkat doon niya inihandog ang mga handog na susunugin, at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, sapagkat ang tansong dambana na ginawa ni Salomon ay hindi makakaya sa handog na susunugin, at sa handog na harina, at sa taba. Sa gayoy, ipinagdiwang ang kapistahan ng panahong yaon na 7 araw ni Salomon, at ng buong Israel na kasama niya, ng totoong malaking kapisanan, mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. At sa 8 araw ay nagsipagdiwang sila ng dakilang kapulungan, sapagkat kanilang iningatan ang pagtatalaga sa dambana na 7 araw. At ang kapistahan ay 7 araw. At sa 23 araw ng 7 buwan ay kanyang pinauwi ang bayan sa kanilang mga tolda, na galak at masayang puso dahil sa kabutihan na ipinakita ng Panginoon kay David at kay Salomon at sa Israel na kanyang bayan. Ganito tinapos ni Salomon ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari, at lahat na isinalob ni Salomon gawin sa bahay ng Panginoon at sa kanyang sariling bahay ay nagkawakas ng mabuti. At ang Panginoon ay napakita kay Salomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin, at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan, kung aking sarahan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon ang aking mga mata ay didilat,
at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay duroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, at iyong gagawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo, at iyong iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Ngunit kung kayo ay magsisihiwalay at iiwan ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos na aking inilagay sa harap ninyo, at magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila, aking bubunutin sila sa aking lupain na aking ibinigay sa kanila. At ang bahay na ito na aking itinalaga para sa aking pangalan, at iwawaksi ko sa aking paningin, at gagawin kong isang kawikaan at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan. At ang bahay na ito na totoong mataas, bawat magdaan sa kanya'y magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito? At sila ay magsisisagot, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, at nangahawak sa ibang mga Diyos, at sinamba nila, at pinaglingkuran nila, kaya't kanyang dinala ang lahat ng kasamaang ito sa kanila. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 8. At nangyari, sa katapusan ng 20 taon na ipinagtayo ni Salomon ng bahay ng Panginoon at ng kanyang sariling bahay, na ang mga bayan na ibinigay ni Hiram kay Salomon, mga itinayo ni Salomon, at pinatahan doon ang mga anak ni Israel. At si Salomon ay naparoon sa Hamat-soba at nanaig laban doon, at kanyang itinayo ang Tadmor sa ilang, at lahat na bayan na inambakan na kanyang itinayo sa Hamat. Itinayo rin niya ang Beth-horon sa itaas at ang Beth-horon sa ibaba, na mga bayang nakukutaan na may mga kuta, mga pintuang bayan, at mga halang, at ang Baalat, at ang lahat na bayan na inambakan na tinatangkilik ni Salomon, at lahat na bayan na ukol sa kanyang mga karo, at ang mga bayan na ukol sa kanyang mga ngabayo, at lahat na ninasa ni Salomon na itayo para sa kanyang kasayahan sa Jerusalem, at sa Libano, at sa buong lupain ng kanyang sakop, tungkol sa buong bayan na naiwan sa mga Heteo, at mga Hamorheo, at mga Pereseo, at mga Hebeo, at mga Hebuseo, na hindi sa Israel, ang kanilang mga anak na naiwan pagkamatay nila sa lupain na hindi nilipol ng mga anak ni Israel, ay sa kanila naglagay si Salomon ng mga atag na mga alipin hanggang sa araw na ito. Ngunit sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Salomon sa kanyang gawain,
kundi sila'y mga lalaking mangdidigma at mga pinuno sa kanya mga pinunong kawal, at mga pinuno sa kanya mga karo, at sa kanyang mga ngabayo. At ito ang mga pangulong pinuno ng Haring Salomon, na 250 na magpupuno sa bayan. At iniahon ni Salomon ang anak na babae ni Paraon mula sa bayan ni David hanggang sa bahay na kanyang itinayo na ukol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, hindi tatahan ang aking asawa sa bahay ni David na hari sa Israel, sapagkat ang mga dako ay banal na pinagpasukan sa kaban ng Panginoon. Nang magkagayoy, naghandog si Salomon sa Panginoon ng mga handog na susunugin sa dambana ng Panginoon, ng kanyang itinayo sa harap ng portiko, sa makatwid bagay ayon sa kailangan sa bawat araw, na naghahandog ayon sa utos ni Moises, sa mga sabat at sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan, na maikatlo sa 1 taon, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanglinggo, at sa kapistahan ng mga balag. At siya'y naghalal ayon sa utos ni David na kanyang ama ng mga bahagi ng mga saserdote sa kanilang paglilingkod, at ng mga Levita sa kanilang mga katungkulan upang mangagpuri, at upang mga siwa sa harap ng mga saserdote ayon sa kailangan ng katungkulan sa bawat araw. Ang mga tagatanod pinto naman ayon sa kanilang mga bahagi sa bawat pintuang daan, sapagkat gayon ang iniutos ni David na lalaki ng Diyos. At sila'y hindi nagsihiwalay sa utos ng hari sa mga saserdote at mga Levita tungkol sa anumang bagay o tungkol sa mga kayamanan. Ang lahat ng gawain ni Salomon ay nahanda sa araw ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon, at hanggang sa natapos. Sa gayoy, nayari ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, naparoon si Salomon sa Isayon Heber at sa Elot, sa tabi ng dagat sa lupain ng Edom, at nagpadala sa kanya si Hiram ng mga sasakyang dagat sa pamamagitan ng kamay ng kanyang mga bataan, at mga bataan na bihasa sa dagat. At sila'y nagsiparoon sa Upir na kasama ng mga bataan ni Salomon, at nagsipagdala mula roon ng 450 talentong ginto, at dinala sa Haring Salomon. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 9. At nang mabalitaan ng reyna sa Seba ang kabantugan ni Salomon, siya'y naparoon upang subukin si Salomon sa mga mahirap na tanong sa Jerusalem, na may maraming kaakbay at mga kamelyo na may pasang mga espesya at ginto na sagana at mga mahalagang bato. At nang siya'y dumating kay Salomon, kanyang inihiga sa kanya ang lahat na laman ng kanyang dibdib, at isinaysay ni Salomon sa kanya ang lahat niyang tanong. At walang bagay na nalingid kay Salomon na hindi niya isinaysay sa kanya. At nang makita ng reyna sa Seba ang karunungan ni Salomon, at ang bahay na kanyang itinayo, at ang pagkain sa kanyang dulang, at ang pagkaayos ng kanyang mga alila, at ang tayo ng kanyang mga tagapaglingkod, at ang kanilang mga pananamit,
gayon din ang kanyang mga tagahawak ng saro, at ang kanilang mga pananamit, at ang kanyang sampahan na kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon. Nawalan siya ng loob, at sinabi niya sa hari, "Tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayunmay, hindi ko pinaniwalaan ang kanilang mga salita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata, at narito, ang kalahati ng kalakhan ng iyong karunungan ay hindi nasaysay sa akin. Ikaw ay humigit sa kabantugan na aking narinig. Mapapalad ang iyong mga tao, at mapapalad itong iyong mga lingkod na nagsisitayong palagi sa harap mo at nangakaririnig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo, na inilagay ka sa kanyang luklukan upang maging hari na ukol sa Panginoon mong Diyos, sapagkat minamahal ng iyong Diyos ang Israel upang itatag magpakailanman. Kaya't ginawa kanyang hari sa kanila upang magsagawa ng kahatulan at ng katwiran. At siya'y nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto at mga espesya na totoong sagana at mga mahalagang bato, ni nagkaroon pa man ng gayong espesya na gaya ng ibinigay ng reyna sa Seba sa Haring Salomon. At ang mga bataan naman ni Hiram at ang mga bataan ni Salomon na nagsipagdala ng ginto mula sa Upir, nagsipagdala ng mga kahoy na algum at mga mahalagang bato, at ginawang mga hagdanan ng hari ang mga kahoy na algum sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari, at mga alpa at mga salteryo na ukol sa mga awit, at wala nang nakita pang gaya niyaon sa lupain ng Huda. At ang Haring Salomon ay nagbigay sa reyna sa Seba ng lahat niyang nasa, anumang hiningi niya, bukod sa timbang ng kanyang dinala sa hari. Sa gayoy, siya'y bumalik at umuwi sa kanyang sariling lupain, siya at ang kanyang mga lingkod. Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Salomon sa 1 taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon sa dinala ng mga manlalako at mga mangangalakal, at ang lahat na hari sa Arabia at ang mga tagapamahala sa lupain ay nagsipagdala ng ginto at pilak kay Salomon. At ang Haring Salomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto, 600 siklo na pinukpok na ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At siya'y gumawa ng 300 kalasag na pinukpok na ginto, 300 siklo na ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At inilagay ng hari sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano. Bukod dito'y gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng taganas na ginto, at may 6 na baitang sa luklukan, at isang gintong tungtungan na mga nakakapit sa luklukan, at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan, at 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay, at 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako, at sa kabilang dako sa ibabaw ng 6 na baitang. Walang nagawang gayon sa alinmang kaharian. At ang lahat na sisidlang inuman ni Salomon ay ginto, at ang lahat ng sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano ay taganas na ginto. Ang pilak ay hindi mahalaga sa mga kaarawan ni Salomon.
sapagkat ang hari ay may mga sasakyan na nagsisiparoon sa Tarsis na kasama ng mga bataan ni Hiram. Minsan sa bawat 3 taon ay dumarating ang mga sasakyan dagat ng Tarsis na nagsisipagdala ng ginto at pilak, garing, at mga unggoy, at mga pabo real. Sa gayoy, ang Haring Salomon ay humigit sa lahat ng hari sa lupa, sa kayamanan at sa karunungan, at hinanap ng lahat na hari sa lupa ang harapan ni Salomon upang magsipakinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso, at sila'y nagsipagdala bawat isa ng kani-kanyang kaloob na mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit, sandata at mga espesya, mga kabayo at mga mula, isang takdang kayamanan sa taon-taon. At si Salomon ay may 4,000 silungan ng kabayo at mga karo, at 12,000 mga ngabayo na kanyang mga inilagay sa mga bayan na mga karo, at kasama ng hari sa Jerusalem. At siya ay nagpuno sa lahat ng mga hari mula sa ilog hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at sa hangganan ng Ehipto, at ginawa ng hari na maging para mga bato ang pilak sa Jerusalem, at ang mga sedro ay ginawa niyang maging para mga puno ng sikomoro na nasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. At sila'y nagsipagdala ng mga kabayo kay Salomon mula sa Ehipto at mula sa lahat ng mga lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon na una at huli, di ba nangasusulat sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa panghuhula ni Ahiyas na Silonita at sa mga pangitain ni Ido na tagakita tungkol kay Jeroboam na anak ni Nabat? At si Salomon ay naghari sa Jerusalem sa buong Israel na 40 taon. At natulog si Salomon na kasama ng kanyang mga magulang, at siya ay nalibing sa bayan ni David ng kanyang ama. At si Rehoboam ng kanyang anak ay naghari na kahalili niya